Ipinanganak si Lilian Leonardo Santos noong 20 ng Nobyembre 1992 sa Maunlad, makasaysayan at masiglang lungsod ng Cabanatuan na matatagpuan sa gitnang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija. Lumaki siya sa isang payak, tahimik ngunit disenteng pamilya sa probinsya kung saan maaga niyang natutunan ng mga pangunahing halaga ng pagpapakumbaba, pagsisikap, pagtitiis at mabuting pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga kapwa mamamayan. Mula sa kanyang kabataan, kapansin-pansin na ang kanyang angking likas na ganda, natatanging karisma at malaking interes sa sining na naging dahilan upang madalas siyang mapansin, purihin at mahalin ng mga tao sa kanyang komunidad at paaralan. Ang kanyang mga naging karanasan sa buhay probinsyang nagkaloob sa kanya ng matibay na emosyonal na pundasyon at panloob na lakas upang harapin ang mga darating na unos sa lungsod. Bit-bit ang nag-iisang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilyang iniibig. Nagsimula ang opisyal at formal na paglalakbay ni Ian Santos sa mundo ng showbiz noong taong 2010 nang maglakas loob siya at mapabilang bilang isa sa mga opisyal na housemate sa sikat na reality television show ng network na ABS-CBN na Pinoy Big Brother Teen Clash 2010. Pumasok siya sa tanyag na bahay ni Kuya at taglay ang opisyal na bansag na charming tagahatid, swerte ng Nueva Ecija dahil sa kanyang palaging nakangiti, masiyahin at kaakit-akit na personalidad na agad kumuha ng atensyon ng mga manonood sa buong Kapulaan. Bagamat hindi niya napanalunan ang pinakamataas na titulo bilang big winner at tuluyang na-evict sa programa noong ika-43 na araw ng kompetisyon, ang karanasan sa reality show na ito ang nagsilbing pinakamalaking pinto at tulay para sa kanyang profesional na karera. Ang mga matatalas na mata ng mga direktor, producer at talent manager ng prestihiyosong Star Magic ay nakakita ng malaking potensyal at lalim sa dalaga sa larangan ng pag-arte. Kaya naman agad siyang pinapirma ng eksklusibong kontrata sa ilalim na naturang ahensya upang simulan ang kanyang formal na pagsasanay sa sining ng pagganap. Ang proyektong ito ang nagbabago sa takbo ng kanyang buhay mula sa isang simpleng kabataan mula sa Nueva Ecija tungo sa pagiging isang mabilis na sumisikat na pangalan sa telebisyon. Pagkatapos ng kanyang maagang karanasan sa loob ng bahay ni Kuya, sumailalim si Ian Santos sa iba't ibang mabibigat na pagsubok, matitinding pagsasanay at mga maliit na papel sa telebisyon upang unti-unting mapatunayan ang kanyang tunay na kakayahan bilang isang ganap na aktres. Lumabas siya sa ilang mga kabataang programa ng ABS-CBN tulad ng Shoutout noong taong 2010 at Good Vibes noong taong 2011, kung saan regular niyang hinasa ang kanyang talento sa pagsayaw, pakikipag-ugnayan sa harap ng kamera at pag-arte kasama ang iba pang mga nagsisimulang kabataang artista ng kanyang henerasyon. Ang kanyang walang pagod na tiyaga at dedikasyon ay nagbunga nang makuha niya ang mga suportang papel sa mga seryeng Mutya noong taong 2011 at Growing Up sa parehong taon, kung saan nakasama niya mga malalaking pangalan ng industriya. Sa mga panahong ito ng kanyang karera, pinatunayan niya sa mga kritiko na hindi lamang siya isang basta magandang mukha na nakikita sa screen kundi isang seryoso, disiplinado at masigasig na mag-aral ng sining na handang matuto mula sa mga veteranong aktor at aktres kasama ng mga direktor na kanyang nakakasalamuha sa bawat taping. Ang pinakamalaking pambihirang pagkakataon na tagumpay sa karera ni Ian Santos ay tuluyang dumating noong taong 2014 na ipagkatiwala sa kanya ng pamunuan ng network ang isa sa mga pangunahing papel sa seryeng Pure Love na isang lokal na adaptasyon ng tanyag na South Korean drama ng 49 Days. Sa seryeng ito, gumanap siya bilang Diane Santos, isang karakter na dumaan sa malalim, masalimot at emosyonal na paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan nakasama niya ang komedyante at aktres na si Alex Gonzaga. Ang Pure Love ang nagdala sa kanya sa tugatog ng pangkalahatang pagkilala o mainstream recognition dahil dito'y napatunayan niya sa buong industriya ang kanyang pambihirang lalim, kontrol at husay bilang isang madamdaming aktres sa mga mabibigat na eksena. Sinundan agad ito ng marami pang malalaking proyekto sa telebisyon tulad ng All of Me noong taong 2015 at magpahanggang wakas noong taong 2016, kung saan nakatrabaho niya mga iginagalang na aktor tulad ni Albert Martinez at Jericho Rosales, na lalong nagpatibay sa kanyang matatag na posisyon bilang isa sa mga pinakamahalagang leading lady ng kanyang henerasyon. Naabot ni Ian Santos ang pinakarurok ng kanyang katanyagan at tagumpay sa telebisyon nang gampanan niya ang tatanging karakter na Jackie Montefalco Corpus sa isa sa mga pinakapinag-usapang primetime drama serye na Halik noong taong 2018. Ang seryeng ito na umikot sa sensitibo at kontrobersyal na kwento ng pagtataksil, pag-ibig, pagpapatawad at pagkawasak ng pamilya ay naging isang malaking kultural na fenomeno sa Pilipinas na pinag-usapan gabi-gabi sa mga social media platforms at sa bawat kabahayan. Kasama ang mga tanyag na bituin na sina Jericho Rosales, Sam Milby at Yam Concepcion, ipinakita ni Ian Santos ang kanyang kahanga-hangang kakayahan at hustong pag-iisip sa mga mabibigat na eksena ng iyakan, tapatan at labanan ng emosyon. Dahil sa tambuhalang tagumpay ng Halik, lalong lumawak ang kanyang base ng mga taghanga sa loob at labas ng bansa. Ang karakter ni Jackie naging simbolo ng isang matatag na babae na lumalaban para sa kanyang karangalan. Isang papel na tila sumalamin din sa mga personal na hamon na kanyang kahaharapin sa labas ng telebisyon.
Bukod sa kanyang mga tagumpay sa telebisyon, gumawa rin ng malaking ingay at marka si Yen Santos sa mundo ng pelikula, partikular na nung gumanap siya sa romantikong drama na Northern Lights at Journey to Love noong taong 2017 kasama ang aktor na si Piolo Pascual. Subalit ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa larangan ng pinilakang tabing ay naganap sa pamamagitan ng sikat na pelikulang A Faraway Land noong taong 2021 kung saan nakapareha niyang mahusay na aktor na si Paolo Contis. Ang pelikulang ito na kinunan sa napakagandang kapaligiran ng bansang Faroe Island ay nagpakita ng isang mataas na uri ng sining, lalim ng kwento at cinematic na kagandahan na pumukaw sa puso ng mga manonood sa buong mundo. Dahil sa kanyang natatanging pagganap bilang Madjoy, isang Pilipinang may asawang dayuhan na nahulog sa loob ng isang dokumentarista. Ginawaran si Yen Santos ng prestihiyosong Best Actress Award sa Gawad Orian Awards noong taong 2022. Sa kabila ng mga natatanging tagumpay sa kanyang profesional na karera, ang pribadong buhay ni Yen Santos ay naging sentro rin ng mga malalaking kontrobersya, skandalo at pambabatikos na yumanig sa kanyang personal na imahe sa harap ng publiko. Ang pinakamainit at pinakamalaking issue ay nagsimula noong huling bahagi ng taong 2021 matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng kanilang pelikulang A Faraway Land nang matindi siyang maiugnay sa kanyang nakatrabahong aktor na si Paolo Contis. Sa mga panahong iyon, si Paolo Contis ay sariwa pa lamang sa isang kontrobersyal at masakit na hiwalayan sa kanyang matagal ng kapareha at ina ng kanyang mga anak na si LJ Reyes. Naging pambansang usap-usapan sa buong bansa ang kanilang mga kumalat na viral na larawan at video habang magkasama sa lungsod ng Baguio. Nakalaunan ni tinawag ni Paolo sa isang panayam na isang simpleng pagkikita at hapunan lamang bilang magkaibigan. Ang matinding isyong ito ay nagdulot ng malawakan, mabigat at walang humpay na pambabatikos mula sa publiko sa lahat ng social media, kung saan binansagan si Yen Santos ng iba't ibang negatibong katawagan bilang ng wasak ng relasyon na nagresulta sa kanyang tuluyang pag-alis sa spotlight, pagbura ng kanyang mga post sa Instagram at pagpasok sa isang mahabang panahon ng pananahimik upang umiwas sa lumalalang gulo at ingay ng media. Kasabay ng mainit na isyong patungkol kay Paolo Contis, umusbong din ang isa pang malaking kontrobersya na nag-ugnay kay Yen Santos sa kilala, may impluwensya at kontrobersyal na politiko at negosyante mula sa lalawigan ng Ilocos Sur na si Chavit Singson. Mabilis na kumalat ng mga hindi napatunayang usap-usapan, haka-haka at bulong-bulungan sa mga online entertainment sites at iba pang mga social media platforms na di umano ay may lihim na relasyon ng dalawa at nagkaroon pa nga ng isang lihim na anak na naging dahilan ng mga maling espekulasyon ng publiko sa loob ng mahabang panahon. Matapos ang halos ilang taong pananahimik at pag-iwas sa mata ng publiko, formal na binasag ni Yen Santos ang kanyang katahimikan noong July 23, 2025 sa pamamagitan ng opisyal na pagbubukas ng kanyang sariling YouTube channel upang ipaliwanag ang kanyang panig. Sa kanyang unang video blog, pati na rin sa kasunod na video noong August 27, 2025 kung saan nakasama niya sa isang laro at panayam mismo si Chavit Singson, maring tinanggi ng dalawa ang lahat ng kumalat na balita. Nilinaw ni Yen Santos na si Singson ay isang matagal at mabuting kaibigan lamang ng kanilang pamilya at walang anumang katotohanan ng isyu ng pagkakaroon ng anak. Habang buong tapang namang idineklara na siya ay ganap ng solong individual matapos tuluyang makawala sa kanyang nakaraang relasyon kay Paolo Contis na bukas palad niyang tinawag sa kanyang pahayag bilang isang malaking bangungot. Ang pangunahing dahilan ng biglaang pagkawala at matagal na pagliban ni Yen Santos sa mundo ng showbiz sa loob ng nakalipas na mga taon ay may malalim na kinalaman sa kanyang emosyonal, mental at psikolohikal na kalusugan matapos maranasan ng sunod-sunod at mapanirang pambabatikos ng publiko. Sa kanyang muling pagharap sa publiko noong Hunyo 2026, ipinagmalaki niya rin ang kanyang kahangahangang pisikal na pagbabago kung saan nabawasan ang kanyang timbang ng 21 kilos sa loob lamang ng 2 buwan sa pamamagitan ng disiplinong ehersisyo, gabay sa pagkain at tamang payo. Sa pagtatapos ng isang mahabang serye ng pananahimik, matitinding pagsubok at personal na rehabilitasyon, malinaw na si Yen Santos ay ganap ng handa na harapin ang isang bagong yugto, mas maliwanag na bukas at mas matatag na karera ngayong kasalukuyang taon ng 2026. Sa pamamagitan ng kanyang bagong pinagkakaabalahan tulad ng seryeng The Loyalty Game, ang kanyang lumalaking YouTube channel at ang kanyang aktibong presensya sa kanyang mga opisyal na social media accounts, ipinapakita niya sa madla ang isang mas matatag, mas matalino, mas independyente at mas mapagmahal na sarili na bersyon ng isang Yen Santos. Ang industriya ng entertainment sa Pilipinas ay muling nagbukas ng kanyang malalaking pinto para sa isang mahusay na aktres na dumanas ng pagkakamali, natuto sa mga hampas ng buhay, nagbago para sa ikabubuti at ngayon ay patuloy na naglalakbay ng may taas noong pag-asa patungo sa isang mas masagana, mas malaya at mas payapang kinabukasan sa ilalim ng gabay ng kanyang mga tunay na tagahanga at pamilya.